Bakit kailangan natin siyang kitain ngayong araw? Next week pang check-up ko sa kanya. You're so stressed lately, Bellissima. It's good to talk to Dr. Salcedo since siya ang OB-GYN mo. And at the same time, she's also a psychiatrist who could help you. What do you mean by helping me, Denver? Iniisip mo bang nababaliw na ako kaya need ko ng psychiatrist? Naiiyak na tanong ko kay Denver at mabilis itong umiling at pinakalma ko nito bago ipinaliwanag ang sarili niya sa akin. No, Bellissima. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. What I mean is she could help you deal with your stress. So you don't want to deal with me anymore? Kaya ipinapasa mo na ako kay Dr. Salcedo kasi hindi mo na ako kayang i-handle? Tama ba ako? Seryosong tanong ko sa kanya at napabuntong hininga naman si Denver dahil mukhang nararamdaman itong naiinis na ako sa mga sinasabi at paliwanag niya. Bellissima, let's be more open to this matter, okay? Seeking a professional help doesn't mean you're lunatic or what. This is for you and for our baby, Bellissima. What if those thoughts of yours might affect our baby's health? Don't be mad at me, Bellissima. I just wanted you to feel better. I just wanted to help you, that's all. Pagpapaliwanag nito sa akin, kaya naman hindi ako nakaimik agad dahil may punto naman ang paliwanag nito. Tama nga naman si Denver. Hindi ko na nga talaga nakokontrol ang sarili kong emosyon at napapadalas ang pagiging kabado at balisa ko dahil sa mga nangyayari sa amin itong mga nakaraang araw. Dinagdagan pa ito ni Griff na lalong ginugulong isipan ko. I'm so sorry for being burden to you, Denver. I just don't know what to do anymore. Humihikbing turan ko at humalik sa mga kamay ko si Denver habang nakapikit ito. Pinunasan itong mga luha ko sa aking mga pisngi at kitang-kita ko sa mga mata nitong nag-aalala talaga ito sa akin dahil sa kalagayan ko ngayon. You're not a burden to me, Bellissima. I love you so much. I know we can conquer this, okay? You're one of the strongest women I've ever known, Bellissima. Nakangiting sabi ni Denver sa akin at lumuluhang tumango ako sa sinabi nito. Maybe I really need some professional help. Someone who could help me to manage my panic attacks before it becomes too late to control. I badly needed it right now. Napahawak ako sa aking tiyan dahil nangangamba rin akong baka naaapektuhan ng anak namin ni Denver dahil sa mga emosyon at naiisip ko nitong mga nagdaang araw. Halos hindi na ako nakakatulog at nakakapagpahinga ng maayos kakaisip sa mga posibilidad at mga pwedeng mangyari sa amin na hindi namin kayang makontrol o mapigilan. You'll be with me throughout the process, right? Sasamahan mo naman ako hanggang matapos to, hindi ba, Denver? Tanong ko kay Denver at marahan itong tumango at ngumiti sa akin. Kaya kumalmang puso ko. Sinabi ko sa'yo, hindi ba? Sasamahan kita sa check-up niyong dalawa ni baby. I'll be with you kahit saan pa yung pupuntahan natin. Thank you so much for everything, Denver. Thank you for making efforts for me to be better. I love you. I love you too, Bellissima. Don't be too nervous, Bellissima. I'm sure you'll be fine with Dr. Salcedo. Inabot ni Denver ang isang kamay ko at mahigpit ang hawak nito rito habang nagmamaneho ito. Nasa sasakyan na kaming dalawa ni Denver at bumabiyahe na kami papuntang hospital para magpa-check up ako kay Chrysanthemum. Kinakabahan kasi talaga ako, Denver. Nangangatal na turan ko kay Denver at napapakagat pa ako sa aking labi dahil sa kaba. Your hands are so cold, Bellissima. Just relax, okay? You're close with Dr. Salcedo naman, hindi ba? Casually talk to her, Bellissima. Everything's going to be fine. Suwestyon ni Denver sa akin at napakagat na lamang ako sa aking mga kuko sa mga daliri ko habang nakasilip sa labas ng kotseng sinasakyan namin dalawa. I need to do this for our family. Kailangan kong maging maayos dahil hindi pwedeng maapektuhan ko si baby dahil hindi ito nakakabuti para sa kanya. Hindi pwedeng masobrahan ako sa pagod at stress dahil baka kung anong mangyari sa amin dalawa at mas lalong hindi ko yun kakayaning mangyari. Baka tuluyan na talaga akong mabaliw kung mawala man isa sa kanilang dalawa ni Denver sa buhay ko dahil hindi ko ito kaya. Wala pang isang oras ang naging biyahe namin ay nakarating na agad kami sa harapan ng ospital. Hawak ni Denver ang kanang kamay ko habang naglalakad kaming pareho papasok ng ospital. Pumasok kami sa isang malaking kwarto at nakita kong nagsusulat si Chrysanthemum sa loob nito. Naramdaman yata nitong presensya namin dalawa ni Denver, kaya iniangat nito ang ulo niya at ngumiti sa amin ng doktor bago mabilis na tumayo sa kinauupuan niya. Hello, Samantha? It's been a long time ba? Your baby bump is showing already.
Magiliw na tanong nito sa akin at niyakap ako nito ng mahigpit. Ngumiti lang ito kay Denver at tinanguan naman siya nito bilang sagot. Pasensya ka na talaga sa akin, Chrysanthemum ha. Na-adjust pa yung schedule mo ng dahil sa akin. Dapat next week pa talagang check-up ko pero I feel like I really need to talk to someone who's professional right now. Paghingi ko ng pasensya rito at umiling lang si Chrysanthemum sa akin bago kami nito ayaing umupo muna sa sopa para kausapin. It's okay, don't be sorry Samantha. Wala naman akong masyadong patient for this day kaya I'm so much free to listen to you today. Pwede ka pang pumunta ulit next week if you want eh. Nakangiti nitong sabi sa akin at napanatag naman ako na hindi ako nakakaabala sa schedule nito dahil alam kong busy ito. You're aware naman na we're not just checking up on your baby's health today, right? We're also going to check your mental health. Pangungumpirma ni Chrysanthemum sa akin at tumango naman ako rito bilang sagot dahil nasabihan naman ako ni Denver bago kami makaalis ng kondo at pumunta rito sa ospital. Yes, Denver explained it to me earlier. I'm more than willing to do it. Para kay baby, gagawin ko. That's good to hear, Samantha. Shall we start the check-up? Tumango ako sa tanong ni Chrysanthemum at pinahiga ako nito sa isang hospital bed. Sinimulan nitong suriin ang kalagayan ng bata sa sinapupunan ko at nagpa-ultrasound na rin ako para malaman ko kung ano nang nangyayari sa anak ko. It seems like your baby is healthy at the moment naman, Samantha and Denver. You just need to take some vitamins again, Samantha. Are you feeling stressed a lot these past few days or weeks? You lost so much weight. We need to work on that. Nag-aalalang tanong sa akin ni Chrysanthemum at napatango naman ako dahil hindi ko naman nakailangang itanggi pa dahil halata na sa aking itsura na may pinagdaraanan ako. Denver, I'm so sorry to say this but could you please give us some privacy? That's how the consultation works. Can you wait outside of the room? Pakiusap ni Chrysanthemum kay Denver. At tatango na sana ito sa pakiusap ng doktor pero kaagad akong kumapit dito at umiling ng marahan. Bellissima, I have to wait for you outside. What if I'm one of the causes of your stress and panic attacks? You'll not be comfortable to talk about it if I'm listening to you. Pagpapaliwanag nito sa akin pero umiling ulit ako at nagsimula na namang mangilid ang mga luha ko. Hindi ko alam pero sobrang emosyonal ko sa tuwing alam kong lalayo sa akin si Denver dahil sa mga nangyari kahapon. Hindi na talaga naalis sa isipan ko ang posibilidad na iwan ako nito at mawala ito sa aking tabi. Ayoko, Denver. Huwag kang umalis sa tabi ko, please. Dito ka na lang sa loob maghintay. Ayoko, Denver. Ayoko. Umiiyak na pakiusap ko kay Denver at inalo nila akong pareho ni Chrysanthemum dahil tuluyan na akong humikbi. How many minutes will it take? Tanong ko kay Chrysanthemum patungkol sa consultation na gagawin niya sa akin. It's about 15 to 30 minutes. I assure you, Samantha, we won't take so long. Pangungumpirma ni Chrysanthemum sa akin kaya naman tumingin ako kay Denver. Tumango ito sa akin at hinalikan ako sa noo ko bilang pagpapalakas ng loob sa akin. I'm just outside of the room. I'll wait for you there, okay? I love you, Bellissima. You got this, okay? Pagsuportan nito sa akin at tipid akong ngumiti at tumango rito. Tumalikod na si Denver sa akin at sinara na nitong pintuan kaya naman hindi ko na naiwasan ng mapatitig lang doon at umiyak ng umiyak. Shall we start, Samantha? Are you comfortable unpacking yourself even just a little bit now? While waiting for Bellissima to finish her consultation with Dr. Salcedo, I nervously sat on one of the chairs just right outside the door of the room where Samantha is in. I can't help but to constantly tap my feet on the floor as I look at the closed door from time to time. I am anxious about how Samantha is right now. After a few minutes, I was about to stand since I couldn't wait any longer when suddenly, my phone started to ring. I immediately got puzzled as I looked into the screen of my phone. It's an unregistered number. I hesitated but I still answered the phone call since it might be something important. Good day, Denver speaking. Who's this calling? I instantly asked. Kumunot ang noo ko nang mapagtanto ko kung sinong tumatawag sa akin, base sa boses nito. Max? Honey weakly called my name. As she continues to stutter, I somehow recognized her too, just because she's the only one who called me by that nickname. Why did you call me, honey? For the very last time, could you please listen to me, Max? She said and started to cry. I
can't help but to let out a sigh. Honey's back at it again, making me feel bad and festering my whole life as if I've done something terrible to her. What is it again this time, honey? I miss you. Please, Max. She pleaded and I clenched my fist as she started getting into my nerves. Napailing na lamang ako habang mariin ang pagkakahawak ko sa cellphone ko. Ang kulit mo rin talaga, no? Ilang beses ko ba ipapaalala sa'yo, honey? We're done. We're done. Iritadong sagot ko rito at mas lalo pang lumakas ang iyak nito. I was about to end the call when suddenly she started to murmur a few words. This is the last time, I promise. I want to see you so bad for the last time, Max. I will send you my location. Please, tell me you will come for me, Max. Stop fucking around, honey. Know your damn limitations naman. Ano ka ba, ha? Stop being so desperate. Wala sa isip kong balikan ka pa. I will kill myself if you don't show up, Max. Try me. I know you know me more than anyone else. I will really kill myself if I won't be able to see right now. Honey certainly threatened me, and she quickly ended the phone call. I whispered lots of curse words as I tried to think about what to do after getting a phone call from her. I know, honey. She attempted a lot of times whenever I am making her remember we're done. She always blackmailed me every time. Shit. Is this what I'm really supposed to do? I asked myself as I quickly searched for Laisel's phone number into my contact list. I don't know if this is the right thing to do, but I hope I don't end up regretting this decision. Thank you for being so brave, Samantha. I'm so proud of you. Masayang turan ni Chrysanthemum sa akin at niyakap ako nito ng mahigpit. Magang-maga ang mga mata ko dahil sa pag-iyak habang ikinikwento ko kay Chrysanthemum ang lahat ng mga nangyari sa akin nitong mga nagdaang araw. Salamat talaga, Chrysanthemum. Natutulungan mo ako bilang isang doktor at bilang isa ring kaibigan. Hindi mo alam kung gaano mo napagaan ang loob ko ngayon. Maraming salamat sa pakikinig sa akin dahil kahit papano nailabas ko ang mga bagay na matagal ko nang ikinikim-kim. You're much welcome, Samantha. I'm always here for you, okay? I know you don't need me as your doctor every time, but remember I'm always free and here for you as your friend, Samantha. Keep on fighting, ha? Tumango ako sa mga sinabi nito at tumayo na ako upang lumabas na sa room ni Chrysanthemum dito sa hospital. Hawak kong isang puting papel na may reseta nitong mga gamot sa akin upang mas uminam ang kalagayan ko at ni baby. Pagkabukas ko pa lamang ng pintuan ay nawala ng kanina ko pa lamang na ibalik na saya at ngiti. Nang ang madatnan kong tao sa labas ng kwarto ay si Ate Laisel. Tapos na ang consultation mo, bunso? Kumusta naman daw kayo ni baby mo? Tanong nito sa akin pero hindi ko na ito napansin pa dahil lumingon-lingon na ako sa likod nito para hanapin si Denver. Pero hindi ko talaga ito mahanap. Kaagad akong nilukob ng kaba at ng lungkot nang hindi ko na talaga ito makita saan man ako lumingon. Ate Laisel, paano mo na lamang check up ko ngayon dito sa hospital? At saka, nasan ba si Denver? Bakit hindi ko siya makita rito sa hospital? May binili ba dyan sa labas? O nagbanyo lang ba sandali? Sunod-sunod na tanong ko kay Ate Laisel at napakamot naman ito sa kilay niya bago sumagot sa mga tanong ko. Dami mo naman tanong sa akin, Samantha. Sandali lang, ha? Isa-isa lang muna. Ate, please, nasan ba talaga si Denver ngayon? Tinawagan ako kanina ni Denver. Ang sabi niya sa akin, samahan daw muna kita rito sa ospital kasi may emergency matter siya. Hindi ako sure kung sa company ba nila. Something related yata sa negosyo or client. Ewan ko ba nagmamadaling umalis kanina eh. Pagkarating ko nga rito, tumakbo na agad paalis ng ospital eh. Paliwanag ni Ate Laisel sa akin at napaupo na lang ako sa silyang malapit sa akin. Marahang hinagod ni Chrysanthemum ang likod ko pero hindi ako nito kayang mapakalma ngayon. Bakit umalis si Denver? Hindi man lang niya inantay na matapos ang consultation ko. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Sinabi ko na sa kanyang ayoko siyang umalis sa tabi ko. Sinabi ko na sa kanyang wag siyang aalis pero ginawa niya pa rin. Umiiyak na usal ko at natataranta naman dahil sa akin si Ate Laisel at Chrysanthemum at kaagad din itong gumawa ng paraan para aluin at patahanin ako dahil humihikbi na naman ako. Relax ka lang muna, Samantha. I'm sure Denver will explain it to you later bakit siya bigla ang umalis.
Baka sobrang urgent lang talaga kaya hindi niya nagawang magpaalam kanina since sinabi ko rin sa kanya kanina na bawal mag-istorbo in the middle of the session. Pagpapakalma ni Chrysanthemum sa akin pero hindi ko na maintindihan pang mga sinasabi nito dahil nilulukob na ng mga posibilidad at mga tanong ang utak ko. Nanlalamig na ang mga kamay ko at nanginginig na rin ako dahil sa pagkakabalisa at takot ko. Saan ba talaga nagpunta si Denver? Bakit hindi man lang siya nagsabi sa akin bago siya umalis? Alam niyang kailangan ko siya. Bakit siya umalis sa tabi ko? Talaga bang mas mahalaga sa akin ang pinuntahan niya? Mas mahalaga ba ang negosyo o kliyente niyang yun kesa sa kalagayan ko at ng anak naming dalawa?